Bilang respeto sa mga kasamahan ko, they're allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan natin mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman nasabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made a motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And kasi tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay, ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter, financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 1988. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho ang po yung proseso isasagot? natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said... if that will help us, okay. Any second? It was already seconded, Mr. Oh, Chairman. there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. And Very hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tolpo. Senator Tolpo, maiksi lang. Maiksi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng COA. Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. Okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang Velosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong Hindi ho, naghihintay naman po Last ako. na daw, last. Tinatanong ko lang po yung Last. sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali na, ikaw lang po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Priority, find out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, and then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi.
Senator Robin, magkano? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am Kuya, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. Salamat Opo. ma'am. Thank you Thank for you your very much. Mr. Chair, I'm done. Thank you, Maraming salamat. Senator Risa. Your turn. Salamat po, Mr. Chair. So, Ms. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po, tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So, ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Sa DPWH po, Mr. Chair. Just a point Yes, of information. minority. Point of information para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Febel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng kumpanya ang mga sasakyan nito, ha? Undeclared Mercedes-Benz, Sports Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung dalawang Bugatti. For the info. Salamat po, Minority Leader. May Mr. Bugatti Chair. ka, no? May Bugatti? Wala po. Wala po. So, Mr. Chair, it would seem based dun sa information ni Minority Leader, may iba pa pong offenses, possible offenses na mapasok po sa findings natin dito sa inyong committee report po. Magtanong naman po ako sa DPWH, Mr. Chair, sa kung sino ang sasagot para sa department. Ang department po ba at sa tingin nyo yung bagong secretary, susuporta po sa isang one-strike policy sa mga contractors? Ibig sabihin, one-strike ban, zero tolerance policy. Ibig sabihin, tanggal ka agad ang contractor na napatunayang palpak, pabaya o tiwali. Kasi hanggang ngayon, dun sa 15 na contractor na pinangalanan ni Presidente, hanggang ngayon, wala sa kanila, zero ang nasa blacklist. So, sino pong DPWH. sasagot, Mr. Chair? DPWH, is there a policy? Who's going to answer? Yusek Cabral.
Yes ma'am, mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yun, one strike policy. Considering yung mga events po na nangyari ngayon. So ibig pong sabihin, yung 15 contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mga QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon? Para matukoy kung mayroon sa 15 na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan, pero alam ko po nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. Yung fraud audit po ay kinokonduct ng Commission on Audit. So sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po ang fraud audit at internal audit. Yung internal audit po, sa amin po yun. Sa inyo naman, meron sa department. Meron internal audit sa amin na under ng Office of the Secretary. So pwede namin itanong sa bagong secretary, gano'ng katagal yung internal audit? Yun naman pong quality assurance unit na trabaho, kailan po matatapos iyon? Alam ko, sa pagkakaalam ko po, kasi under ng technical services yun, ay meron na pong dineploy yung undersecretary namin for technical services na mga quality assurance unit sa mga regional offices. Yes, nabanggit nyo po. Anong time frame po nila? Hindi ko lang po alam kung ano po yung timetable nila, but alam ko po na parang last week or a week before, parang 50 teams na yata po, but I'm not so sure ang pinaikot. Composed po ng representative ng Bureau of Construction, Bureau of Quality and Bureau of Research and Standards, saka BQS, Quality and Safety. Ipa-follow up po namin kayo kung kailan hanggat maaga dapat matatapos yun. Yes, Your Honor, Madam Chair. Salamat, Yusek Cabral. And Mr. Chair, dahil napag-uusapan na rin kahit kanina yung audit, itanong ko po kay Director Tracy Ann ng COA. Well, hindi, sa DPWH pa rin, Yusek Cabral, pero kaugnay po ng audit na pag-uusapan kanina. Ano namang uri ng warranty ang meron sa mga proyekting ito? Ibig sabihin, kapag po nasira yung isang flood control project, pwede po bang paayos sa kanila at patapusin at no cost to government? Your Honor, sasagutin ko po yan sa pagkakaalam ko. Kasi galing po ang PPP ang hawak ko. Alam ko po may 1-year warranty pagkatapos po ma-declare na completed. So yung 1-year warranty po, after that, tatanggapin po ng implementing office for the certificate of acceptance. Yun po, during the period po, kung meron na-observe na mga defects, kailangan pong ipakorek nila sa mga contractor at no cost to the government, Your Honor, Mr. Chair. At kung hindi po nila i-correct, sa pagkakaalam ko po, pinapatawan po sila ng, parang nire-recover po yata lahat ng mga monies or retention money or billing, hindi po papayagang makakubra ng final billing. Kasi alam ko po, requirement po yung certificate of acceptance para ho makakubra ng final billing. Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, Mr. Chair. Kahit po 1 year lang pala yung warranty, Yusek, at parang napaka-iksi po, no, para sa mga infrastructure projects, kasama na po itong mga flood control projects. Siguro naman, within 1 year din natatapos yung audit report. So kaagad, ibinibigay po sa DPWH, kaagad na nakukuha ng pansin niyo kung may sinasabi ang Commission on Audit na mga nasirang proyekto o under the standard set by the department, lalo na po kung ghost, as in invisible. Tama po. So, moving forward, sa mga ganyang klase mga proyekto, hindi ba pwedeng at no cost to government, ipagawa ulit sa contractor or patapusin or pag-apirin kung ghost lang po iyon? Tama po, Your Honor, Mr. Chair, na lahat po ng depekto na as a result of their workmanship
ay dapat pong i-correct ng contractor at no cost to the government. So moving, Mr. Chair, yes, with the Mr. permission Chair, of, SP Pro Senator Tem. Risa. Madam Cabral, total wala na si Secretary Bonoan, ikaw na yung representative ng DPWH. Doon sa 15 contractors, construction company na binanggit ni Presidente, meron bang ongoing projects ngayon as we speak? Doon sa 15 na binanggit ni Pangulo. Palagay ko po meron dahil... Palagay mo? Opo. You have to be... Pasensya na po, Your firm. Honor, Mr. Chair, kasi hindi po ako operations. Okay, last question. Sa pagkakalam mo, may ghost project ba? Nabi ni Secretary nung... Yes, during- oo nga. Sa pagkakalam mo. Yun po yung sinabi ni Secretary. Sa pagkakalam mo nga, in your own opinion, Hindi ko po masasagot na confirm dahil hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa operations. Pero yun po yung sinabi ni Secretary. so you believe, you support Yes. the statement of the Yes, former po, Your Secretary Honor. that indeed there are ghost projects. Yes, Your And Honor. can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-o-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Because the internal audit po ng department ay directly under kay Secretary. Alright. Dorisa, proceed. Yung mag-intervene, madididak yung time mo. Ha? So, it's up to you kung papayag ka. Honor, Mr. Chair, i-qualify ko rin po yung tinanong ni Senator Risa. Yes, Mr. Sabi Chair. po ng operations, 5 years. 5 years na po pag structural. That's better currently. po, Mr. Chair. Sa flood control daw po, 15 years for permanent structure. Yun po 5 years sa flood control, 15 years for sa permanent structure. permanent I structures. suppose yun po yung tulay. So hindi po tinuturing na permanent structure ang flood control. Semi-permanent daw po. Semi-permanent. And yung tinuturing yung permanent structures, Mga tulay po siguro at for saka mga example, building. at mga buildings. Opo. So within the 5 years, Yun pong flood kapag po nasira o Structural. nakitang substandard or, Yes or po. ghost, it should Opo. not take 5 years to see or unsee a ghost project na Yes flood po, Your control. Honor. Yes po. Moving forward, sa tingin nyo papayag ang department, paayos yan, paapirin yan, itaas sa standards ang flood control project at no cost to government. Dapat po, Your Honor. Mr. Dapat lang Chair. po talaga, ma'am. Ngayon, bukod po dun sa suspension, yung sinabi ni Chair kanina na revocation, meron na ba tayong doble gastos, doble danyos policy? Kung saan pagbabayari ng doble. Una, para sa construction. Pangalawa, sa repair. Yung mga contractor, kung sila ay may substandard project, sa tingin niyo po ba, ideya itong doble gastos, doble danyos policy, ideya na pwedeng suportahan ng bagong secretary? Kasi gusto ko lang pong i-remind, Mr. Chair, ang department na hindi dapat taong bayan ang gumastos ng doble kapag palpak yung flood control project. Pwede po, Madam Chair, na pag-aralan yan. I'm sure anything po na makakatulong para masiguradong tama yung proyekto, yung kwalidad at yung hindi ghost ay susuportahan po ng buong departamento. Okay, so ifo-follow up po namin yan sa inyo. Isa pang dagdag na consequence o parusa para lalo na para sa proyekto sa flood control. Kasi kanina, Mr. Chair, hindi ko nga alam kung ako'y matutuwa or iiyak na naghihiring tayo samantalang suspended na naman ang trabaho at saka pagpasok sa eskwelahan, sa public, sa government dahil sa ulan at napipintong baha na naman. Mr. Chair, matanong naman po sa BIR. Your 5 minutes is up, I see. Senator. One last question, Mr. Okay, Chair. okay. Salamat po, Mr. Chair. Para po kay Deputy Commissioner, I'm sorry. Okay, I thought I saw Sir Lumawi kanina. So, Deputy Commissioner Barcelo ng BIR. May investigasyon na po ba ang BIR kung nagbabayad ng tamang buwis
ang mga diskaya at ang kanilang mga kumpanya. Pati na rin po lahat ng mga kumpanya at personalidad na sangkot sa flood control scam. Yes, Your Honor. The Commissioner has already stated before that all those initially 15 contractors will be subjected to BIR investigation, Your Honor. Will be subjected? Are they not yet being subjected as we speak? They are subjected in a sense that a letter of authority to kick off the investigations are now issued by the BIR Commissioner, and it is for service to the companies involved. Sorry, letter of? Authority, Your Honor. Authority. Letter of authority. So will be served pa lang. Kailan po isi-serve? Upon issuance, Your Honor, I understand they were already issued, and every opportunity for the BIR examiners to serve them, they will be served, Your Honor. So the letter was already issued, pero isi-serve pa dun sa 15. Kailan po masi-serve yun? There were companies that were already issued LOA, Your Honor, and there are still that have not yet been served the letter of authority, and this will be served. At kailan po sila, within how many days kailangan humarap sila or sumagot sa Bureau? As soon as they receive the LOA, the BIR will be issuing some notices to them to submit documents for the investigation, and there are procedures for that, Your Honor, later on when the BIR come up with their findings, and they are entitled, of course, to notices. Pero yung initial submission, ilang araw once ma-issuehan ng letter of authority? Your Honor, maybe it could be 5 days, 10 days, to 15 days, Your Honor. 5 to 15 days. All right. Salamat po, Okay. Mr. Chair. Sa next round ko po, itatanong ko po sa BIR kung Yes, nakikipag-ugnayan na rin sila sa AMLA kasi yung graft and corruption ay predicate crimes para sa money laundering. At itatanong ko rin po yung papeles ng 4 sa Diskaya companies na nagpapakita ng pambihirang pagtaas ng level of capitalization in the billions po. Mr. Chair, itatanong ko kung ito po ba ay tinitignan na ng BIR at in coordination na rin po sa AMLA. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Senator Amy is... Maraming salamat, Mr. Chairman. At ang una kong itatanong, hindi ba may mga audit mechanisms ang DPWH? Sinabi na ni Jose Cabral yung internal audit. Ano